Marami siguro magtataka na, ang dami-dami nating mga technocrat, no? Yung word na yan, umabot na hanggang din sa junior na wala nang nagpauso ng technocrat noon. May mga technocrat naman ngayon. Bakit para anyari? Tanong ng marami. Baka yun ang point eh. Baka hindi na natin dapat pakinggan yung mga technocrats. Okay, may sinasabi sila na bakit ngayon, anong ginawa halimbawa ng Vietnam na hindi natin ginawa? Una-una, tinalo nila yung US nung sinikap ng US talunin yung Vietnamese. So, sa amin, malaking bagay yun na rally yung nationalism ng mga Vietnamese, tinalo yung imperial ambitions ng US, malaking bagay yun. Pero more than that, sa mahabang panahon, dahil nag-unite yung mamamayan ng Vietnam at may tiwala sila sa gobyerno nila, at yung gobyerno nila may attitude na bigkisin yung mamamayan ng Vietnam at palakasin ang Vietnamese industry, pinatakbo nila ekonomiya para sa mas marami, hindi para sa iilan. So, sa amin, good example itong oil crisis eh. Marami nakatingala sa Vietnam ngayon na hindi naman pinupuna yung oil deregulation law. Yung Vietnam has one of the most controlled oil industries sa world, from upstream to downstream with a nationalized oil firm. Kaya, kung magtataka tayo ngayon, bakit isa sa pinakamahal na diesel gasolina tayo sa buong rehiyon, sa buong mundo, magtataka tayo na kabilang sa pinakamayaman ay yung mga may-ari ng privatized and not regulated oil firms, na by the way, isa dyan ay maraming hawak ng mga senador, kongresista at mga governor. Yun ang dahilan. Because yung poder ng gobyerno ng Pilipinas, ginagamit para payamanin yung oligarkiya natin. Yung sa Vietnam, hindi ko masasabi na walang mayaman doon, pero dahil mas may sosyalista silang ideolohiya ng pinagmulan, mas pinag-isipan na gamitin yung poder ng Estado para iangat yung karaniwang na mamamayan nila. But also may malayong tanaw sila. Yun ang wala sa atin. May malayong tanaw ang Vietnam na i-industrialize sa kanilang bansa. Yung Pilipinas, hanggang sa ngayon, hindi maisip paano mag-industrialize. Yung trilyonaryo natin, sa trilyon-trilyong piso niya, ni isang piso ininvest niya sa pagpapalakas ng Pilipinong industriya. Bigyan mo isang Vietnamese ganyan kalaking halaga, ibabalik niya sa Vietnamese industry. Kung ayaw niya, wala sa choice. Kasi quietly, kasi isipin mo, Sir Sunny, di ba, umabot pa sa point na tumatakas sila. Pumupunta sila rito para takasan yung sitwasyon nila roon. Pero ngayon, may kinalaman din ba geografiya dyan, of course, kasi katabi nila yung malaking Dambuhala. Well, may paborabling geography tayo. Paborable kasi whether yung US o yung China gusto gusto gamitin ang teritoryo natin para sa kanya-kanyang interes. So para sa amin, puhunan yan eh. Diba? Yung puhunan natin, huwag natin ibibigay sa isa o dun sa kabila. Gamitin natin, kung mag-hedge tayo between dalawang yan. Sa amin, ang pinakamaayos na tindig, hindi yung didikit ka sa US at isasara mo yung posibilidad na may pwede kunin sa China. Mali rin, didikit ka sa China, nasasara ang posibilidad na pwede ka kunin sa US. Pinakamaayos, titindig ka doon, sabihin mo sa China, China, hindi kita papagamit sa US, pero gatong kapalit namin. Solar panels, halimbawa. Yan. US, hindi kami papagamit sa China, tagalin mo ang base mo dito, pero dahil hindi naman kami magpapa-encroach sa China, turo mo kami paano gumamit ng semiconductors. Alam mo yun? Pero wala tayong pong nagawin yung ngayon kasi tumaya tayo lahat sa US at marami sa mga politiko natin, even sa Defense Department, hindi alam, dying empire yung US. Kung yung sinakyan pa natin na isang bansa na nanghihinalo, isang bansa na higit na agresibo ngayon, at maaaring madamay tayo sa gera. So para sa amin, even yung klaseng mas masakulan sana pagtingin ano ba yung independence and sovereignty ng bansa, hindi I don't think pinag-iisipan na maayos ng mga liderato natin.